Pa rin natin ang epekto ng shear line na magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa may bahagi ng Bicol Region. Gayon din sa may area ng Aurora, Quezon, kasama din yung Laguna at Rizal, at maging sa bahagi po ng mainland Cagayan, Isabela at Cordillera. So potential pa rin po yung mga biglang pagguho ng lupa, partikular na nga sa may area ng silangang bahagi ng Southern Luzon, lalo na sa may Quezon Province at Bicol Region. Samantala naman, patuloy pa rin yung pag-iral ng Northeast monsoon. Bagamat inaasahan na nga natin na sa mga susunod na araw ay patuloy na itong hihina, nakaka-apekto pa rin ito sa may bahagi ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island. Magdadala pa rin ito ng mga isolated o pulo-pulong may hinang pag-ulan. Samantala, makikita po ninyo itong maulap na kalangitan sa may bahagi naman ng Mindanao. Asahan ng mga kababayan po natin sa may area ng Mindanao, yung potential naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog, partikular din sa may katimugang bahagi ng Mindanao at sa may western section ng Mindanao. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Kabisayaan ng Mindanao at Luzon, inaasahan pa rin natin yung mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot naman yan ng easterlies at mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala nga tayong minomonitor na anumang low pressure area. Malit po yung chance na magkaroon tayo ng bagyo for this week. Generally po, ang buwan ng Marso ay isa sa mga buwan na pinakakaunti yung mga nabubuong bagyo at pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility.